ating butihing ama na binigyan tayo ng magandang kasuotan para magamit sa tayo tumatayo sa pulpito. Salamat sa Diyos. Bagay naman ito sa akin, lalo pag naka-short. Pero sakto lang naman. Okay, tayo manalangin, tayo tumayo. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa biyaya mo at pag-ibig. Una sa lahat, humihingi po kami ng tawad sa aming mga pagkakasala. Ngayong umaga, salamat po. Bagamat maulan, binigyan niyo pa rin po kami ng mabuting panahon sa linggong ito upang kami makadalo, magpuri, makinig ng iyong salita. Salamat po sa pagkakataon na ito na malaya kaming nakakapag-awitan ng mga awiting pagpupuri at pagsamba sa iyo. Malaya kaming nakakapakinig ng mga salita at mabubuting aral mo. Ngayon po umaga, ako po'y nag-aanyaya ng iyong presensya ng iyong Espiritu Santo. Samahan niyo po nawa ako, balutin niyo po ako ng iyong kapangyarihan at kabanalan. Tunay, Panginoon kong Diyos, na maging kagamit-gamit ako upang magturo ng iyong salita, na magiging benepisyo at kapakinabangan sa mga taong naririto, sa mga tengang nakikinig sa labas. At ito'y, Panginoon kong Diyos, maging isang bunga, isang binhi na maitatanim sa kanilang mga puso at mamumunga ng marami, Panginoon kong Diyos. Hayaan nyo na ito'y maging instrumento upang lumalim, lumakas, at kami sa pananampalataya, Panginoon kong Diyos, sa pagkakilala sa iyo, sa pagsamba sa iyo. Gamitin niyo po ako po'y itago sa inyong likuran, Panginoon kong Diyos. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan ang makita. Salamat po, aking Diyos. Pinagkakatiwala ko po ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen and amen. Okay? Tayo po'y pumalakpak ulit sa ating Panginoon kong Diyos. Salamat sa Kanya. Ako rin po ay nagpapasalamat mo bago tayo mag-start. Nagpapasalamat din po ako at nakatin nga rin po ako ng Mission Calzada. Although, wala rin sa plano kong mating kasi maulan eh. Tapos umalis si Jurisa kasi meron silang pasok nung kahapon kahit Sabado. Although nagdeklara ng postpone yung klase, sila may pasok pa din. Ako na lang naiwan dun sa tatlo. Actually, hirap na hirap nga ako kasi si Elin talagang pinuyo. Ayaw magpababa. Sabi ko, sige kahit maulan, punta kami sa Mission Calzada. Yung pagpunta namin, nakasalubong namin siya, pauwi siya. Kaya siya nakasama. Sabi nga niya na pag-uwi namin na gusto niya rin daw makapag-ambag. Sabi niya gusto ko rin makapagturo sa Mission Calzada. By August, gusto niya raw din na mag-parte. Sabi ko, sige, sasamahan kita. Sinabi ko na dito para hindi na siya makatakas. I mean, binanggit ko na dito sa pulpito para magkaroon na rin siya ng commitment. Although siya yung nag-open nun, naniniwala naman ako na kaya siguro nakita namin siya na pauwi pa at makasama namin. Siguro para makita niya rin na yung layunin niya bilang guro, hindi lang sa apat na sulok ng eskwelahan, bagkus magagamit din sa kalsada. At yun ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Naman, makasama natin siya at makasama niyo rin ako. Kasi pag kasama niyo siya, kasama niyo rin ako. Siyempre, may buy one, take one. At salamat sa Diyos kasi yung pagalingan, natamo ko na rin. Ang pagpupuri, ang pagdakila, ang pagsambay sa Kanya lamang. Okay, thank you Lord. Napakabuti niyo po. Okay. Ngayon po ay dadako tayo ulit sa pinag-aaralan nating tema ngayong buwan ng Hulyo. Ito po ay Discover Your Status Before God. Ano daw po, saliksikin daw po natin yung katayuan natin sa harapan ng ating Diyos. Alam niyo po na pagtatuo to last preaching, no? Ito pa lang Discover Your Status Before God. Ito po na yung parang magpapasiyasat ka. Magpapa-assess ka sa ating Diyos. Ano na ba yung katayuan mo ngayon bilang Kristiyano? Kumbaga, di ba pag umatin tayo ng seminar or training, mga 3-day seminar, 3-day training, meron yan after matapos, meron silang tinatawag na assessment no? Meron silang examination para malap kung ano pa yung mga natutunan mo dun sa 3 days na pinag-aralan. Meron din, di ba sa school din, di ba? Meron tayong mga grading period. After ng first grading, meron tayong tinatawag na periodical exam. Yung periodical exam na yun, para sa assessment, kung marami ka ba talagang natutunan dun sa pinag-aralan niyo during first grading. Ganun din po pala yung pinag-aaralan natin ngayon. Kumbaga, magpapasiyasat tayo. Di ba? Nagpapasiyasat tayo sa Diyos kung ano na ba yung katayuan natin o yung level ng pananampalataya natin sa Kanya. Sa mga napag-aaralan natin aral ng salita ng Diyos. Okay, bago ang lahat, basahin po natin itong pag-aaralan natin. Tayo po'y tumayo. Ito po'y sinulat ulit ni David sa Psalms chapter 139 verse 23 to 24. Sabi niya po dito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako
sa daang walang hanggan. Okay, tayo po yumupo. Pagpalain na Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, no, nakita natin dito, no, sabi po ni David, alam niyo po, si David, ano eh, siya yung tao na, ano eh, siya yung tao na masyadong conscious kapag pinag-uusapan yung status niya sa harapan ng Diyos. Parang gusto niya lagi, kapag ang Diyos ang usapan, gusto niya lagi na meron siyang malinis na puso, meron siyang malinis na pag-iisip. Ganun yung nakikita ko kay David eh. Kaya nasabi na lang siya na a man after God's own heart. Ganun na lang. Si David ba yung sinabi nun? Di ba si David yung sinabi nun? Alam niyo po, kasi para siyang isang manliligaw na kapag alam mo, makikita mo yung nililigawan mo o kakatagpoy mo, gusto mo lagi kang may mabagong damit, di ba? Gusto mo lagi maganda yung kasuotan mo. Gusto mo maganda yung itsura mo, maayos yung buhok mo, maganda yung good breath ka, di ba? Pag nakita, pag alam mo, ma-schedule kayo ng date ng nililigawan mo, talagang lahat ng the best na pwede mong maisuot, ganun yung susutin mo. Ganun din si David eh. Kaya siya laging nagpapasiyasat, no? Kaya gusto niya tinatanong ang Diyos sa kalagayan niya. Kasi gusto niya na kapag kaharap niya ang Diyos, ang Diyos ang usapan, gusto niya may malinis siya palaging puso. Ganun po si David. Kaya yun po yung pag-aaralan natin ngayon, no? Kung paano si David nakita niya yung ating Panginoon kong Diyos sa katayuan niya. Okay, ito po ang ating pamagat. Actually, itong pamagat na to, hinango ko lang dun sa title mismo nung Psalms chapter 139. Sabi nito, God's perfect knowledge of men. Ibig sabihin po sa Tagalog, yung kumpletong kaalaman ng Diyos sa tao. Kumbaga yung pagkakilala. Kung ano yung pagkakilala ng Diyos sa nilikha niyang tao, especially dun sa mga naniniwala at naglilingkod sa Kanya. Alam mo, wala po tayong maitatago sa Diyos. Lingid. Wala tayong lingid sa... Alam lahat ng Diyos ang patungkol sa Kanyang mga nilikha. Especially, dun nga sa tinapi ko ng una, no, yung favored creation. Tayo yung ano eh, yung nilikha ng unique eh. Kaya tayo talaga yung talagang binabantayan niya. Tayo talaga yung sinisiyasat niya, di ba? Naalala ko lang, no, meron nag-trending nitong nakaraan, no, yung dalawang magsyota, o ewan ko magsyota o magkalaguyo, na nakita sila sa video ng concert ng isang banda, no. Talagang yung Coldplay yung banda, tapos na nakita sila sa video, magkayakap pa yung lalaki sa yung babae. Tapos sabi nung frontman ng banda, ba't daw sila gumanon? It's either meron sila, kalaguyo sila, or talagang mayayain lang siya. Yung pala lumabas, na meron palang asawa yung lalaki, meron din palang asawa yung babae. Ang pinapunto ko po dito, although kala nila baka kapagtago sila dun sa asawa nila, sa mga kanilang asawa, meron at merong para maibulgar yung mga kalokohan nila. Kala nila, maitatago nila yung yung relasyon nila eh. Satin pa sila ng concert, kala nila, ligtas sila doon, di ba? Pero hindi nila alam, isa pa lang yung instrumento para mabuko sila ng kanilang asawa na pinagluloko lang pala sila. At yun, nakita ng sanlibutan ng lahat na ginawa nilang kalokohan. Alam mo, at tayo po, kung paano sila nahuli, tayo po sa Diyos, wala po tayong may tatago. Kahit anong gawin nating paraan para itago yung sarili natin, hindi po tayo makakapagtago sa Diyos. Kasi ang Diyos, binigyan niya po tayo ng prioridad para siya sa atin po. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Una po, sabi po dito, balikan po natin yung unang yugto ng chapter po na binasa natin. Ayun po, idulo na po yun. Sabi dito, ni David, O Panginoon, inyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad sapagkat wala pa ang salita sa aking bilang. Ngunit narito, O Panginoon, napatalastas mo na buong... Ibig sabihin, no, wala pa raw salita. Wala pa raw sa ating pag-iisip, natatalastas niya na yung buong buo ng mga opinion natin. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Parang inano tayo ng Diyos eh, kinubkob eh, no? Yung kinulong daw sa likod at harapan eh, parang eto ka nasa gitna, tapos hinawakan ka niya ng kamay, no? Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin, ito'y mataas, hindi ko maaabot, sabi po ni King David. Alam niyo po, ang Panginoon po pala, kilalang kilala ang bawat isa sa atin. Mismo na kahit sa pagtulog natin, mismo sa kahit paglakad natin, mismo sa kahit anong ginagawa natin, alam niya po
yung lahat ng bagay patungkol po sa atin. Especially, tayo din sa una is, He knows everything about us, especially our thoughts and our hearts. Kasi yung panlabas, ox na yun eh. Alam na yun mismo kahit ng kapitbahay mo, alam na yun mismo ng kahit kasama mo, di ba? Alam na yung panlabas mong anyo, alam na yan ng mga kasama mo sa bahay. Pero yung nilalaman ng isip at puso mo, ay yung hindi nila alam. Pero ang Diyos, alam na alam po yung mga nilalaman ng puso at isipan natin. Kahit ano, di ba? Kahit gaano ka magsuot ng mga Christian shirt sa labas, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, kahit gaano karaming printed letter, yung t-shirt mo about Christianity. Di ba? Kahit gaano kinupost mo yung mga verses, Bible verses sa Facebook mo, ang kapitbahay mo maniniwala kung yung puso mo madaya, di ba? Maniniwala na ikaw ay Christian, pero ang Diyos hindi po natin madadaya. Alam niya po yung nasa puso at isipan natin. Alam niyo po, no, kung nagbabasa kayo ng Biblia, may mga pagkakataon sa New Testament, no, na kapag kinakausap ang ating Panginoong Jesucristo, minsan sumasagot siya na hindi akma dun sa katanungan niya. Minsan may mga nababasa akong gano'n eh. Parang tinanong siya ng ganito, tapos sinagot niya ng iba. Alam niyo po, may mga pag anong kayo nakakita ng pagkakataon, ano niyo po, obserbahan niyo po mabuti. Kasi ang Diyos po, hindi po siya sumasagot ayon dun sa sinabi sa Kanya. Sumasagot ang ating Panginoon Jesus ayon sa pagkakaunawa niya dun sa nilalaman ng puso ng tao. Bigyan ko po kayo ng example, no? Dun sa Lucas na nabasa ko po, yung rich young ruler na sumunod sa ating Panginoong Jesus, yung mayaman na pinuno. Tinanong niya ang ating Panginoong Jesus na mabuting guro, paano po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Anong sabi sa kanya ng Panginoon Panginoon natin Jesus? Sabi niya, di ba? Mabuting guro, paano po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi sa kanya, no, walang ibang mabuti, kundi ang Diyos lang. Tinanong sa kanya kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ang sabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus, walang ibang mabuti, kundi ang Diyos lamang natin. Bakit po siya sinagot na ganun? Basahin po natin yung mga susunod. Sabi niya po, di ba? Tapos nagtanong po siya, paano ulit? Sabi ng Panginoong Jesus, sinabi niya yung mga ilang utos na nakasama sa 10 utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Sinabi niya yung mga ilang 10 utos. Sabi ng rich young ruler, sabi niya, ginagawa ko na po yan nung bata pa po ako. Ibig sabihin, mabuti talaga yung ruler na yun. Kasi yung 10 utos, natutugunan niya na, bata pa siya. Nagagawa niya na yung 10 utos. Ano sabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus? Ngayon, ipagbili mo yung mga ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap. Ano yung sabi doon? Talagang yung mukha daw nung bata, talagang na lumamya eh. Kasi hindi niya kayang ibigay, hindi niya kayang ipagbili yung merong ari-arian siya. Kaya pala sinabi ng ating Panginoong Jesus na walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Kasi nakikita niya yung rich, yung ruler na yun, na hindi tinatanong ng Jesus, ng ating Panginoong Jesus, hindi dahil gusto niyang malaman kung paano makarating ng buhay na walang, kundi gusto niyang ma-acknowledge na siya'y mabuti. Gets nyo? Ibig sabihin, iniisip niya mabuti siya. Kaya sabi niya mabuting guro, paano po ba makapunta sa buhay na walang hanggan? Iniisip niya, gusto niyang i-acknowledge siya na siya'y makakapunta sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, sumagot siya ayon doon sa nilalaman ng puso niya. Walang ibang mabuti, kundi ang Diyos lamang. At pinakita sa kanya kung ano yung nilalaman ng puso niya, di ba? Hindi mo nga kayang ipagbili yung mga ari-arian mo. Diba, hindi mo nga kayang ipagbili at ipamigay ito. Alam niyo po, ang Diyos natin, kung tayo ay nakikilala sa panlabas po natin, ang Diyos po natin, palaspas, hindi pa tayo nagsasalita. Yung buong kaalaman at karunungan natin at yung nilalaman po ng ating puso. Alam niyo po, ito ay positive kay David eh. Dapat sa mga Kristiyanong tulad natin, hindi ito negative. Na tayo ay nakikilala ng ating Diyos. Bagkus, gawin natin itong positibo. Sabi nga ni David dito, ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Ano po yung gustong ipahiwating ni David doon, di ba? Yung ganyan daw pagkakilala ng Diyos sa kanya, kagilagilala. Bakit po? Di ba ang Diyos, ang may lalang ng lahat ng bagay, lumikha ng langit at lupa, sinisiyasat tayo. Inaalam yung buhay natin. Yun yung sabi ni David, no? Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala. Sino po ako? Ano po tayo para siya sa atin ng ating Diyos? Di ba? Sino tayo na nilikha ng Panginoon kong Diyos para alamin niya yung buhay na mayroon tayo?
Di ba? Lalo tayo mga naglilingkod sa Diyos. Kaya dapat maging positive to sa atin eh. Kasi sino tayo, no? Para bantayan ng Diyos, para ingatan ng Diyos, para kilalanin ng Diyos, para alamin ng Diyos yung mga nilalaman ng puso at isipan natin. Ganun po tayong ka-precious sa harapan ng ating Panginoon kong Diyos. He knows everything about us. Our hearts and our thoughts. Yun po lagi yung tatandaan natin. Kaya wag po tayong padaya. Wag po tayong pagulang sa sanlibutan ito. Ang Diyos po nalalaman po yung puso at isipan natin. Okay? Dugtungan po natin. Ito po sa chapter sa verses 7 hanggang 12. Sabi po dito, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumumpa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at umahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa paligid ko ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi na kukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapare sa iyo. Ang ganda nito, di ba? Kung ang time na araw, sabi ng ating buting pastor, no, yung araw sa kanya, di ba? Yung 1,000 araw katumbas lang ng isang araw. Yung isang araw katumbas ng 1,000 araw. Di ba? Hindi sasakop na ng panahon, ng oras. Pero ito rin, no? Pinakita na ang Diyos natin na hindi sakop ng space. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa'yo. Sabihin, akala mo makakapagtago ka sa dilim, yung mga bagay na ginagawa mong lihim, yung mga bagay na ginagawa mo na ikaw lang, parehong maliwanag sa Diyos yan, di ba? Yung liwanag at gabi, pareho yung visual ng ating Panginoon kong Diyos sa mga pagkakataon na yan. Ang ganda dito, di ba, no? Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapare sa iyo. Ang kadiliman man ay hindi na kukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Kung baga, yung gabi, isipin mo, yung gabi, at yung araw, pareho lang yung visual nun sa ating Panginoon kong Diyos. Hindi yun nagbabago. Tayo lang po ang nakakakita ng gabi ay gabi at araw ay araw. Sa ating Panginoon kong Diyos, pareho lang pong maliwanag yan. Ano po yung pangalawa? Sabi dito, His presence is everywhere. We cannot hide. Hindi po tayo makakapagtago sa Diyos. Sabi nga niya po dito, kung sumampa ako sa langit, no, nandyan ka. Kung gawin ko ang higaan ng Sheol, yung Sheol po, ito po yung hell eh. Ito yung mga libingan ng mga patay. Ito yung mga tinitira ng patay. Narito, ikaw ay nandoon. Napapatunay lang na ang Diyos ay nasaan ay naroon kahit saan. Kasi minsan iniisip nila, di ba? Pag napunta ka raw dun sa impyerno, ang impyerno daw pinaghaharian ng ni Satanas. Hindi po totoo yun, sabi nito. Satanas pahirapan din doon. Ang impyerno po ay kahit ang Diyos naroon po. Ano po yung naroon? Yung galit ng Diyos. Yung presensya ng galit ng Diyos na magpapahirap ay Satanas. Kaya nga po dito, kung sumampa ako sa langit, naroon ang Diyos. Kung gawin ko ang aking kumaga, kung mapunta siya sa Sheol, sa libingan ng mga patay o impyerno po, narito ikaw ay nandoon. Kahit saan po, naroon ng Diyos. Kahit sabi niya nga dito, doon may papatnuba. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat. Kumbaga, kung kunin niya raw, no, nakawin niya raw yung liwanag ng araw. Tapos pumunta siya sa pinakailalim ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. Alam niyo po, sabi ko nga po, no, itong mga katagang ito na isinulat ni David, hindi naging negatibo sa kanya eh. Na para bang lagi tayong binabantayan ng Diyos, no? Na para bang laging nandun ang presensya ng Diyos. Bagkus, naging positibo po sa kanya to, naging kapakinabangan po, naging benepisyo po sa kanya. Bakit? Kasi po sabi dito, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at iyong kanang kamay ay hahawak sa amin. Ibig sabihin po, saan man siya naroon, saan man siya mapunta, kasama niya po yung pag-iingat ng ating Diyos. Huwag po natin isipin, no? Hindi ako makakapagtago sa Diyos. Hindi ko magagawa yung mga gusto ko dahil laging nandiyan ang Diyos. Bagkus isipin natin, hindi ako mapapahamak kasi lagi nandyan ang pag-iingat ng ating Diyos. Ito na lang po, best example po si Jonah, di ba? Si Jonah, inutusan po pumunta ng Niebe. Niebe ba? Ninebe, di ba?
Malamig kasi yung panahon kahapon, kaya parang niebe. Ninibe, di ba? Inutusan siyang pumunta ng Ninibe para ipabahagi yung salita ng Diyos para magsisi yung mga tao. Pero ang ginawa ni Jonas, dahil ayaw niyang iligtas yung mga tao doon kasi ang kukulit, ang titigas, bakit patatawarin mo yung mga yun? Mga suwail nga yun. Ang ginawa niya, sumakay siya ng barko, pumunta siya ng ibang lugar, Tarsis ata, kung di ako nagkakamali. Di ba? Tumakas po siya sa presensya ng Diyos. Pero ano pong nangyari? Hindi siya nilumayan, di ba? Hinabol pa din siya ng Diyos. Naroon pa rin yung presensya ng Diyos. Anong ginawa? Nagpadala ng malakas na bagyo. To make the long story short, hinagis siya. Kasi siya yung sanhi ng bagyo. Hinagis si Jonas sa dagat. Anong ginawa? Kinain siya ng malaking isda. Nasa kailaliman na po siya ng dagat. Nasa loob po ng tiyan ng malaking isda, pero naroroon pa rin po yung pag-iingat ng ating Diyos. Ayun po yun, di ba? Kahit anong gawin mong tago sa Diyos, kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos, kung ikaw ay tunay na sumasamba sa ating Diyos, hindi ka iiwanan ng pag-iingat at pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya dito, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ahawak sa akin. Saan siya papatnubayan? Kahit daw pumunta siya sa pinakadulong bahagi ng dagat. Ang pinakadulong bahagi ng dagat, wala nang liwanag. Di ba? Napakadilim po yan. Ang Diyos na lang po ang magiging liwanag natin. Kung aking sabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi, ang Diyos po same lang niyang nakikita yan. Kaya hindi po imposible na maingatan po tayo ng ating Panginoon kong Diyos. Kaya huwag po saan natin isip. Sabi ko lang po dito na we cannot hide para malagay sa isipan natin na ang lahat ng ginagawa natin saan man tayo mapunta, ang Diyos po'y nanonood. Pero sana po, ito'y maging positive feedback po sa atin na saan man tayo naroon, basta po, tapat tayong naglilingkod sa Diyos, ang pag-iingat niya po, hindi po mang-iiwan. Okay, panghuli po, sabi po dito, sapagkat iyong inanyo ang aking mga laman loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina, ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Alam niyo po, ito yung we are wonderfully and fearfully made by God. Ang katawan ko'y hindi nakumli sa iyo. Nang ako'y gawin sa lihim ay yaring mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinagda sa akin. Ibig sabihin, may aklat ang Diyos eh. Di ba? Sabi dito, at sa iyong aklat ay pawang nakasulat. Nakasulat na po yung buong istorya ng buhay natin kahit na ang mga araw na itinakda sa atin. Yung buong buhay na lalagiin natin sa lupang ito, nakasulat na po. Alam na po ng ating Panginoon ko Diyos. Nung wala pang anuman sa kanila, pagka mahalaga rin ang iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Alam niyo po, pangatlo po sabi po dito is, yun yung ating media po, ay napakasipag po talaga niyan. Kaya minsan talagang kahit puyat, pupunta po siya dito. Pero palakpakan natin ang ating media kasi hindi, kahit di ba? Kasi hindi naman natin siya media eh. Meron tayong dalawang media na unable to unable to go, hindi natin alam. Pero meron tayong isang extra na ginamit ng Diyos para matuloy po ang ating gawain. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi lang po dahil yun, because we made us excellently. Sabi po dito, He excellently made us. We are wonderfully made. Alam niyo po, walang pangit po na nilikha ang Diyos. Kung sa tao, pangit ang isang tao, sa Diyos po hindi yun. Iba po yung preference ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Iba po yung pagkakahiwatig, pagkakaobserba ng tao sa pagkakaobserba ng Diyos. Ang bawat nilikha pa ng Diyos ay para sa kanya perfecto po. He excellently made us. Diba? Yun lang po yun eh. Doon pa lang po panalo ka na eh, no? Ang Diyos mismo ang lumikha sa atin. At alam niyo po, ang Diyos, no? Hindi niya lang tayo nilikha ng putyo-putyo. Diba? Hindi lang yung basta na para bang nagsaing ka ng maramihan. Diba? Ang hirap magsaing ng marami. Parang for 100 people, 200 people.
Parang magsasaing ka niyan, tansya-tansya lang eh. Hindi ka tulad pag nagsaing ka sa pamilya mo na 10 piraso lang, talagang maayos yung pagkakasaing mo dyan, di ba? Yung pag magluluto ka ng ulam para sa pamilya mo lang, yung parang bang Sunday best, yung itong ulam nito, ulam na pang malakasan, talagang lulutuin mo siya ng may puso at kumpleto ang sakto. Pero kung ikaw magluluto ka for 100 people, for 200 people na spaghetti, parang hindi mo matatansya yung lasa niyan, di ba? Parang hindi mo mabibigay yung the best mo. Ang Diyos po, napakarami pong tao, pero nilikha niya ang bawat isa ito na wonderfully and fearfully. Nilagyan niyo po ito ng puso at pag-iisip. Ginawa niya po tayo na mahusay po. Yung pa lang po, panalo na po tayo, di ba? Ang Diyos po, no? Sa lahat ng nilikha, tayo lang po yung sinabihan na nilikha ng kakilakilabot. Kakilakilabot at kagilagilalas. Kakilakilabot, oh. Kakilakilabot at kagilagilalas. Kakilakilabot, oh. At kagilagilalas. Tayo lang po yung nilikha ng Diyos. Diba? Ang Diyos po na, alam niyo po, meron akong nabasa, no, na isang pastor, na habang binabasa niya raw po to, naiiyak siya. Bakit hindi ka naman kasi maiiyak? Nakita mo kung gaano binigyan ng importansya ng Diyos ang tao. Di ba? Pag binasa mo to, gaano na lang ba kamahal ng Diyos ang tao, bakit kailangan niya bigyan ng ganitong atensyon? Tapos ang tao lalakad ng paliko, lalakad ng pasaway, di ba? Kung marirealize lang, mauunawa lang ng tao kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa. Lalakad tayo ng may katinoan, lalakad tayo ng may katuwiran. Kasi ang Diyos yan eh, Diyos yan eh. Di ba? Langit at lupa, hindi nga lang langit at lupa ang distansya natin dyan. Malayong malayo ang agwat natin sa Diyos. Pero ganun na lang niya tayong inabot para bigyan ng pagpapahalaga, para bigyan ng pag-ibig. He excellently made us and we are wonderfully made. Tandaan po natin yun, bilang tao po, merong Diyos po na lumikha sa atin ng kahusay-husay po. Okay po, balikan po natin yung verse na binasa natin. No? Sabi dito sa last verses po, no? Sabi niya dito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, subukin mo ako at alamin mo ang aking pag-iisip, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hangganan. Naalala ko nung nagtitinda pa ako ng dyaryo, meron akong nabasa doon eh. Hindi ko lang alam kung totoo siyang nangyari or gawa-gawa lamang. Meron daw pong 4 na, yung nagtitinda kasi ako ng dyaryo nung nag-aaral pa ako. Dami kong nababasa dyan, talagang updated ako kahit sa showbiz, sports, lahat yan updated ako sa politics. Maganda rin pala yung nagtitinda ka ng dyaryo eh, no? Pero meron ako nabasa doon, 4 daw na estudyante. 4 na estudyante na yun, parang napag-usapan nila na magpumasok. Magano na lang daw sila mag-swimming. Nagano sila, di gaya sila, swimming sila. Hindi sila pumasok ng araw na yun, 4 sila. Tapos kinabukasan, nung pagpasok nila, nalaman nila, nung hindi pala sila pumasok, yung teacher nila nagpa-surprise exam. Eh di hindi sila nakakuha ng exam. Ngayon, nakiusap sila sa teacher nila after ng klase. Kinausap nila, sabi nila, Ma'am, baka pwede kami makapag-remedial, di ba? Remedial na exam kasi kaya po kami hindi nakapasok kahapon, nasiraan po yung sasakyan namin na papunta sa school, napulpan po yung isang gulong. Yan daw. E di, dahil sa pakiusap nila, pinagbigyan naman sila ng kanilang teacher. Sabi, o sige, may exam tayo. Para sa Pero yung nag-exam sila, magkakaiwalay sila ng room. Pinag-exam sila ng magkakaiwalay ng room. May mga ilang tanong, pero merong isang tanong doon na nagpag-ribal sa kanila. Ang tanong po doon ng guro, doon sa questionnaire nila, pero hindi lang po yung tanong, marami po tanong. Meron lang isang tanong, sabi doon, anong gulong daw po yung na-flat sa kanila? Tingin nyo magkakapare-pareho yung sagot ng mga estudyante ngayon. Malabo po, di ba? Ang gusto ko pong ipakita rito, minsan kala natin madadaya natin ng madadaya. Ang tao madadaya natin eh. Pero yun, mautak yung guro, hindi siya nadaya, di ba? Malamang bagsak yun kasi ayun yung pinaka major question eh. Siguro, yung 1 to 9, 9 points lang. Tapos yung isang tanong na yun, 91 points. Kung hindi nila masagot ng tama yun, babagsak sila.
Wala namang sagot na tama dun eh. Ang kailangan lang magtagpo-tagpo yung tama, yung sagot nila. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, minsan iniisip natin, nadadaya natin ng Diyos. Alam niyo po, sabi ni David dito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Pero samantalang bago niya natin itong binasa, alam niya, nakilala siya ng Diyos, di ba? Nakita natin yung umpisa, di ba? Alam niya na alam ng Diyos ang lahat ng lakad niya. Alam ng Diyos ang lahat ng pag-iisip niya. Bakit kailangan niya pa sabihin to, no? Siyasatin mo ako. Para bang sinasabi niya to na hindi siya kilala ng Diyos? Parang kini-question niya na hindi mo ko kilala, siyasatin mo po ako. Pero binasa natin yung mga unang verses, di ba? Pinakita kung gaano kakilala ng Diyos ang ating lingkod na si David. Pero sabi niya dito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Alam niyo po, no, nakakahanga. Kasi nabanggit niya dito yung daang walang hanggan. Hindi pa naman na-i-introduce po dito yung buhay na walang hanggan. Di ba? Hindi pa naman na-i-introduce dito yung buhay after death. Pero nababanggit na kasi niloloob ng Panginoon kong Diyos for the prophecies. Pero balikan po natin, no, paano po sinabi ni David to? Sinasabi niya po ito by himself. Gusto niya pong sabihin sa Diyos na tingnan niyo po ako, baka iniisip ko sa sarili kong mabuti po ako. Yun yung gusto niyang sabihin eh. Kasi minsan akala natin tama yung puso natin. Minsan akala natin tama yung isipan natin. Kaya gusto niya na magpasiyasat sa Diyos. Tingnan niyo po kung may kamalian kayong nakikita sa akin. Tingnan niyo po kung tama po yung puso ko. Naalala ko po yung unang preaching ko sa God's Trumpet, no? Yung una namin sinimbahan. Yung application ko po doon, hindi ko makakalimutan kasi ang ganda ng application ko doon. Sabi ko doon na bago ka matulog sa gabi, i-assess mo yung sarili mo. I-ano mo yung sarili mo, i-review mo kung ano mo yung nagawa mo. Alam niyo po, ewan ko, lahat siguro tayo ganun, no? Mahilig ako sa ganun eh. Yung bago ako matulog, pag may mga nangyayaring unusual sa araw na yun, talagang nire-review ko yung sarili ko. Tama ba yung sinagot ko doon? Kunyari, may nakausap ako na parang nakipagtalo ko, may nakausap ako na parang nakadiskusyonan ko, o may nagawa ko na, nire-review ko yan bago ako matulog, tama ba yung ginawa ko doon? Tama ba yung nasabi ko doon? O kailangan ko bang maging mabuti? Kailangan lang maging honest ka sa sarili mo eh. Huwag mong kapihan ang sarili mo. Pasiyasat ka sa Diyos. Pa-review ka sa Diyos, pa-assess ka sa Diyos. Kasi malay natin, baka yung puso at isipan natin, kala natin tama pa yung ginagawa na. Kaya yung gustong sabihin ni David, although alam niya na kilala siya ng Diyos, gusto niya na mas makilala niya ang sarili niya. Kasi tayo minsan, hindi natin kilala ang sarili natin, kaya dapat magpakilala tayo sa Diyos. Di ba? Kasi kahit sabihin mo, nakilala mo ang sarili mo, minsan hindi mo pa po talaga kilala ang sarili mo. May mga bagay na ginagawa ka, nakala mo tama, pero dahil sa pagnanasa mo sa isang bagay, mali na pala po yun. Pagnanasa mo sa kapangyarihan, di ba? Pagnanasa mo sa posisyon, pagnanasa mo na maging makangya, kala mo tama pa yung ginagawa mo, kala mo tama pa yung mga iniisip mo. Kaya tayo po dapat nagpapasiyasat po tayo sa Diyos. Sa ano pong pamamaraan, bago tayo matulog, subukan natin na pagtulog na yung lahat, tulog na yung anak mo, tulog na yung asawa mo, subukan mong manalangin. Di ba? O yung mas maganda, ikaw yung huling natutulog, tulog na kami, di ba? Pag tulog na lahat, subukan mong umikit, manalangin ka sa Diyos. Di ba? Umiyak ka sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos, di ba? Tanungin mo kung ano po ba yung kailangan kong baguhin. Ano po ba yung dapat kong lakaran? Sabi niya dito, di ba? At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Hindi katulad ng rich young ruler, no? Akala niya mabuti siya, pero ito si David, napakabuti na to. Pero sabi niya, tingnan mo pa po kung may masama sa akin. Huwag po nating isipin na mabuti po tayo. Isipin po natin na palaging may babaguhin ang Diyos sa mga lakad natin hanggang sa maging sakdal at banal po tayo. Yun ang po yung buhay natin bilang Kristiyano eh. Nagpapakalalim tayo, nagpapakalawak tayo, at sa bawat araw na dadaan, sa bawat araw na pagsisiyasat ng Diyos, may mababago at may mababago sa buhay natin. Habang ang araw ay dumadaan, tuklasin po natin yung katayuan natin sa Diyos. Kung tayo po ba'y lumalalim, lumalawak sa pananampalataya. Yun lang po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Napakabuti niyo po. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng puso na tulad ni David.
na palaging magpasiyasat, na palaging hanapin yung katuwiran, na palaging hanapin yung pagtatama mo, Panginoon ko Diyos. Itama niyo po kami lagi, Panginoon ko Diyos. Hayaan niyo po na isipin po lagi namin na merong Diyos na nanonood at nakasubaybad sa amin. Amen. Upang kami magabayan sa mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon ko Diyos. Salamat po, aking Diyos, na wayang aral na ito maging kapakinabangan sa bawat isa. Malakaran namin sa paglakad namin bilang lingkod mo, Panginoon ko. Salamat po, aking Diyos. Sa iyo po ang pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Okay, tayo po ako sa napakaganda ng aral, no? Napakalalim at tunay na nakakagising ng damdamin bilang isang lingkod ng Diyos. Tayo po ay dadako sa bringing of the bread. Dako sa sasaluhan natin ang kalis at ang bread na inihebili ng ating Panginoong Yesus bago siya ipako sa cross. Ang pili niya na gawin natin to para tayo magkakatipon. Distribute na ba? So ito'y ginagawa na kung magkakatipon daw tayo. Ibig sabihin, lahat na magkakatipon ng mga mananampalataya sa mga ng ating Diyos, sa mga kita ng ating Panginoon Jesus, patuloy na ba yung Espiritu Santo ng ating Diyos, ay gawin natin ito. Dakila namin Diyos ang mga sa langit, patuloy mo basa-basang pagpalain ang gagawin namin to pagkapartake ng badan mong katawan at tugo sa mga bagay na to na sumisimbolo ng badan mong katawan at tugo. Ihanda mo po ang mga puso, ang aming mga sarili sa gagawin namin to. Kung may nakikita ka mong karaming kasalanan sa amin, patawarin niyo po kami, dakilang Diyos ang mga sa langit. Hugasan kami ng badan mong tugo, Panginoong Yesus. Salamat, piniling namin ito sa pangalan ng Jesus. Thank you po, aming Diyos naman sa langit, sa pangalan ng Jesus. Kuya, aming sama sa langit. Nang gabing iyon, bago ipagkanulong ating Panginoong Jesus, sila ay nagkatipon. Kinuha niya ang tinapay at sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog sa inyo. Kainin ito. Gawin niyo ito pag-aalala sa inyo kayo magkakatipon. Panginoon, basbasan pagkalay mo po ang tinapay na to na sumisipulo ng banal ng katawan ng bugdugo, Panginoon. Pagpalain mo. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen. Kainin po natin, mga kapatid. On the night before he betrayed, he took kinuha niya ang kalis at sinabi niya, ito ang aking dugo na ihahandog sa inyo. Inumin niyo ito. At gawin niyo ito tuwing kayo magkakatipon. Panginoon, basbasan pagpalain mo po ang kalis na ito. Yan po ang mga puso, pagpalain mo kami sa pagtanggap namin po ng iyong kalis. Salamat po, Panginoong Kristo. Kaya inumin po natin, mga kapatid. Maraming salamat po, aming Panginoong Yesus. Minabuti mo, minarapat mo ng mga pagpartik mo ng mga bagay na to na sumisimbolo ng banal mong katawan at tugo, Panginoong Yesus. Salamat po, aming Damosagay sa Masolig at sa langit sa pangalan ng Yesus. Ko'y aming samot na langit. Masasalamat. Maaari na pong magbigay ang lahat. Atin pong ipanalangin ang ating handog para sa ligong ito. Lord, maraming salamat po sa muli na pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na kami ay makapagbalik loob sa iyo. Nawa po ang aming mga handog ay magamit sa lahat po ng mga ministry ng aming simbahan. Gayon din po, ikaw na po ang bahalang magbalik ng pagpapala na siksik, liglig at umaapaw
sa lahat po ng mga tao na nagbibigay at sumusuporta sa iyong gawain. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano? Closing. A victory prayer. Nalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat po muli sa araw na pinagkaloob mo sa amin na kami nagtipon-tipon dito sa aming bahay Panambahan. At sa taong ginamit mo po, Lord, upang magpahayag ng inyong banal na salita. Maraming salamat po, Lord. Naway kami iyong gabayan at ingatan sa aming pag-uwi, Lord. Naway kami iyong ibalik sa susunod na linggo dito sa aming Amen. bahay Panambahan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ito yung lahat. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, Panginoon Diyos sa langit na napapurihan, napaglingkuran ka namin ngayong umaga nito sa damo ito. Dalangin po namin, dalangin po, Panginoon, basbasan pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid itong nasa harap po, ang kanilang pamilya, kanilang sambayan, ang kanilang pagpasok, pag-uwi sa buong isang linggo ito. Ingatan mo po sila at pagpalain. Nawa lagi silang makarating sa kanilang pinapasukan, kanilang pinupuntahan ng ligtas at payapa, nakamotor at kung sasakyan nila, at lagi silang makauwi sa kanilang tahanan, kung ano man ang sasakyan nila ng ligtas at payapa sa piling mo sa kilang Diyos. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, ang walang biyaya, pagkapala, kasaganaan, tagumpay, na hindi natatapos, na walang tigil, ipatuloy na managana sa buhay namin sa buong isang linggo ito. At patuloy mo kayo ibalik sa daong ito sa susunod na linggo na kinangin. Pagpalain mo rin po, Panginoon, lahat ng inabot ng pag-aaral namin ng mga kapangyarihan banal mo sila, mga kapangyarihan banal na mabuting balita sa labas ng aming sambahan. Pagpalain mo sila, Panginoon, na matuto silang sumamba sa iyo sa Espiritu katotohanan. Salamat po, dakilang Diyos, maingat po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, kadakilang, kapangyarihan, pasalamat sa iyo aming kataas-taasan, kabalabalan ng Diyos namin, ang nas langit, sa tanging matamis at pangpariang pangalan ni Jesus ng Nazaret na aming Panginoon tagapagligtas at nag-iisang bugto ng aming banal na Diyos. Sa dakila namin Diyos namin, ang nas langit, ito po ay aming samot na langin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Let us all shout, all glory! All